Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So, isa sa mga Christmas games natin bukas ay ang historic rivalry ng Boston Celtics at ng Los Angeles Lakers. Nagsimula pa nga ito noong 60s kay Bill Russell at Wilt Chamberlain, noong 80s kay Magic Johnson at Larry Bird, 2000s noong kay Kobe at Paul Pierce, at ngayon kay LeBron James at Jason Tatum. Well, si LeBron nga ay ang player na hawak ang pinakamadaming Christmas games sa NBA history. Ito nga ay 18 games, kung saan ang pumapangalawa ay si Kobe Bryant na may 16 games. Nagpapakita lang ito ng haba ng career ni LeBron sa NBA. In fact, sa panahon niya sa NBA ay ang dami na ng version ng Celtics na nakaharap niya. Naabutan niya ang mahinang Celtics noong solo pa lamang si Paul Pierce dito. Naabutan niya din ang pagsimula ng super team ng Celtics with Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett at Rajon Rondo. Nakita niya din ang pag-decline nito. Nakita niya din ng lumakas ulit ang Celtics sa pangunguna ni Isaiah Thomas at Coach Brad Stevens, hanggang sa dumating na nga si Kyrie Irving at ang rookie Jason Tatum. Hindi din tumagalay, umalis nga si Kyrie Irving dito at naging si Marcus Smart ang leader ng team na ito. Hanggang sa na-trade din ngayon si Marcus Smart sa Memphis Grizzlies at ito na ngayon ang Celtics sa kaharap niya. May Drew Holiday, Jaylen Brown, Jason Tatum, Kristaps Porzingis, Al Horford at Derrick White Jr. Ito na nga ang panibagong version ng Boston Celtics na makakaharap ng 21-year veteran LeBron James. Nang matanong din si LeBron tungkol sa upcoming game nila kontra sa Celtics ay wala nga daw siyang pakialam dito at hindi niya ito iniisip. Ang tanging inaabangan niya nga daw sa Lunes ay ang makita ang kanyang bunsong babae na buksan ang kanyang mga regalo. So once again, family over everything attitude ulit ang pinapakita ni LeBron. Habang-abang nga sa matchup na ito ang tapatan nila ni Jason Tatum. Sa last 5 games nga nila ay pareho silang nag-average ng mahigit 34 points per game. So both players are not able to stop each other. Sa 9 head-to-head matchups din nila ay may 5 panalo si Jason Tatum at 4 naman kay LeBron. So kung magwawagi nga ang Lakers bukas ay may tatabla ni LeBron ang kanilang head-to-head standings. Yun nga ay kung magwawagi sila. Lalo na at Celtics nga ang may hawak ng best record sa buong NBA ngayon. Sino ba sa palagay nyo magwawagi sa bakbakan ng Los Angeles Lakers at ng Boston Celtics? Isama na din natin sa update na ito na si Joel Embiid ay out sa Christmas game matchup ng Philadelphia 76ers at ng Miami Heat. Ayon sa balita ni Shams ay hindi sumama sa flight patungo sa Miami ang reigning MVP at ito ay dahil umano sa ankle sprain. Nakakatanggap si Embiid ng daily treatment ngunit nananatiling question mark ang kanyang status sa kanilang game kontra sa Orlando Magic sa Miyerkules. Ngunit siguradong out na nga siya kontra sa Miami Heat. Well, madaming fans ang hindi kumbinsido na ankle sprain ang tunay na rason. Gusto lang nga daw nito na manatili sa Philadelphia sa Pasko, which I think is a valid reason. Sino ba naman ang gusto magtrabaho sa Pasko, di ba? Ngunit yun nga lang, kawawa ang mga bumili na ng ticket. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?